Natapos ang panahon ng taglamig. Bagamat nababakas pa rin ang niyebe sa kapaligiran, sumusulong naman ang panahon ng pagsibol. Ganyan nga, Colin. Sige, pilitin mo igalaw ang iyong katawan. Pilitin mo. Hindi ko makaya. Malapit na. Subukan mo ulit. Sige na. Nagawa mo! Magaling, Colin! Napagod ka ba? Mabuti pa magpahinga ka na. Wala nga naman ito, Mary. Ganyan nga, Colin. Salamat. Ngayon naman, ibaba mo ang iyong mga paa sa gilid ng kama ng dahan-dahan lamang. Sige. Mahirap yata ito, Mary. Parang hindi ko kaya. Sige pa! Napagod ako. Pahinga muna ako. Mas marami kang naikilos ngayon kaysa kahapon. Sigurado ako may pag-asa ka pang makatayo, Colin. Sana nga, Mary. Gusto ko pang makalakad. Ang kailangan mo na lamang, madalas mag-ensayo para makatayo. Ngayon, gusto mo na bang subukan? Oo. Pasok! Naririto na si Dr. Henry. Mary! Anong ginagawa mo kay Colin? Tinutulungan ko lang po tumayo. Tumayo? Pinatayo mo si Colin? Huwag mong masyadong papagurin si Senyorito Colin, Mary. Hindi naman po. Dr. Henry, pakitingnan niyo agad si Senyorito Colin. Sandali lang, Mrs. Medlock. Huwag kayong masyadong mataranta. Colin, mahiga ka na muna sandali. Pero kababangon ko lang. Hindi po birong ginawa niya para lang makabangon, Dr. Henry. Hanggat hindi siya mahihiga, hindi siya matitingnan ni Dr. Henry. Oo nga naman, Colin. Dapat malaman ko kung tama ang kondisyon ng iyong katawan. Pero wala naman ako masamang nararamdaman. Colin, darating ang iyong papa mula sa London. Dapat nasa magandang kondisyon ang iyong katawan, kung hindi baka sabihing pinababayaan ka namin. Darating si Uncle? Naiintindihan mo ba, Mary? Darating si Mr. Craven mula sa London. Colin, alis mo na ako! Mary! Nilayasan ako habang ako'y nagsasalita pa. Ano na naman kaya ang gagawin niya? Senyorito Colin, maaari na ba kayong mahiga? Mahiga ako. Palagay ko, hindi siya makakalakad bago dumating si Mr. Craven. May magagawa bang mahika, Camilla? Walang magagawa ang mahika para kay Colin. Anong gagawin ko para sa kanya? Tama lang ang ginagawa mo, Mary. Kailangan lang nating maghintay. Wala na bang ibang paraan? Tapalan kaya natin? Kung nabaliin ka sa paa, maaari nating tapalan ng mainit na dahon ang paa. Ngunit sa kalagayan ni Colin, walang gamot ang maaaring makapagpagaling sa kanyang mga paa. Wala na palang gamot para sa kanya mga paa. Pero gusto naman niyang makalakad, hindi ba? Oo, nagpupumilit pa nga siyang makalakad. Pero hindi namin alam kung makakalakad pa siya. Palagay ko naman nakakalakad pa siya. Teka, huhulaan ko sa aking mga baraha. Bakit, Camilla? Ang sabi ng baraha.
pa ba si Colin? Makakalakad pa nga si Colin. Pero may isang masamang mangyayari. Sa mansyon. Masamang mangyayari? Sa mansyon? Yan lang ang masasabi ko sa hula ng baraha. Pero susubukan kong muli. Gaano kasama ang mangyayari? Hindi ko masasabi. Pero wag ninyong sasabihin kahit na kanino. Ang tungkol saan? Wala ka namang sinasabi. Oo nga pala. Ang mabuti pa ay umuwi na muna kayong dalawa. Ano kaya mangyayari sa mansyon? Ang mahalaga, may pag-asa pang makalakad si Colin. Oo. Kahit hindi pa siya makalakad bago dumating ang Uncle Craven, tutulungan pa rin natin siyang makalakad. Mm. Pero ano kaya ang masamang mangyayari sa mansyon? Hindi nga ako mapalagay. Ako rin. Walang masamang nangyari sa mansyon. Ngayon ang takdang araw ng pagdating ni Sir Craven. Pakihinto muna. Ah. Ha? Dito natin gawin. Anong gagawin? Susubukan mo tumayo. Ah? Pero baka may makakita sa atin dito. Eh ano naman ngayon, Mary? Dati-rati ayaw mo nang may nakakakita sa iyong tao. Ayaw mo ba? Naku, hindi. Nagulat lang ako. Hindi na ako nahihiyang makita ng tao ngayon. Gusto kong salubungin si Papa sa kanyang pagdating sa araw na ito, Mary. Ha? Palagay ko, matutuwa siya makita ako kahit nasa silyang digulong. Palagay ko nga matutuwa siya na hindi ka na nakahiga sa iyong kama. Oo nga. At alam mo, mas magugulat pa ang papa mo kung makikita ka niyang tumatayo kahit konti lang. Oo. Simulan na natin. Sige. Tiisin mo! Hindi ko yan magagawa. Hindi ko makakaya. Mary, hawakan mo mabuti ang silya. Oo. Aalalayan kita. Subukan mo muna yung Colin. Salamat, Deacon. Isa, dalawa. Sige pa, tatagan mo, Colin. Bibitawan na kita. Nagawa ko. Mrs. Medlock. Senyorito Colin! Senyorito! Ano ito? Sasalubungin ko ang papa ko. Sa harap ng maraming tao? Walang anuman, Mrs. Medlock. Gusto kong makita niyang mabuti ang kalagayan ko. Sigurado akong magugulat siya. Pero... Dito, Senyorito Colin. Maligayang pagdating.
Colin. Colin? Pagmasdan niyo ako ngayon, Papa. Hindi ka ba natutuwa sa nangyari sa akin? Papa! Uncle Craven! Hindi na bale, Mary. Dalhin mo na lang ako sa aking kwarto. Colin? Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ako mahal ng aking ama. Colin, huwag kang magsalita ng ganyan. Anong sasabihin ko, Mary? Hindi na ako mag-iisayang tumayo. Hindi na mahalaga kung makalakas pa ako. Hindi na. Marahil naguguluhan siya, pero alam kong pupuntahan ka niya rito. Kahit pumunta siya rito, ayoko na siya makita. Mabuti ka siguro, hindi na lang ako ay pinanganak. Ulit nagmamahal sa akin. Hindi ako mahal ng papa ko. Hindi totoo yan. Huwag kang mag-iisip ng ganyan, Colin. Mahal ka ng papa mo. Kakausapin ko siya ngayon at sasabihin ko kung anong nararamdaman mo ngayon, Colin. Wag na. Magpapagod ka lang. Ano po? Ipagbibili ninyo ang mansyon? Hindi lamang ang mansyon. Ipagbibili ko na rin ang buong latian. Hindi naman talaga ipagbibili. Iba lang ang mamamahala. Bakit po nangyari ang ganito? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Pinasok ko ang negosyo ng mina ginto sa Aprika. Ngunit ni isang ginto walang nakuha. Palagay ko, naloko ko ng aking nakuha ang kasosyo. Hindi na maibalik sa akin ang aking puhunan, kaya ang natira ay malaking pagkakautang. Pero hindi ko po maubos maisip na iiwan ninyo ang mansyon at ang manor. Ginoong Pitcher, wala ka na bang magagawang paraan? Ginawa na naming lahat ang maaaring gawin, Mrs. Medlock. Halos lahat ng posibleng paraan. Hindi na lang sana kami humingi ng tulong sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Pinasagot namin sa kanyang lahat ang malaking pagkakautang ni Mr. Craven. Diyan sa Hawkins na yan! Ang Mr. Hawkins na yon? Mr. Hawkins, sino na nga bang taong ito? Malaki ang galit sa akin ng taong yun dahil pinatalsik ko sa mansyon. At bilang paghihiganti, gusto niyang agawin sa akin ang mansyon at ang buong latian. Mahirap paniwalaan. Saan siya kumuha ng pera? Ang balita ko, nagkaroon siya ng negosyo sa Bulak. Kababalik lamang niya mula sa London kamakailan. At ano mangyayari sa atin ngayon? Kapag dumating ang takdang araw ng bayaran sa aking pagkakautang, lilisanin ko ang mansyon. Pero ipaayos ko kay Pitcher na maiwan kayong lahat dito upang ipagpatuloy ang inyong paninilbihan. Huwag kayong mag-alala, Mr. Craven. Si Hawkins na marahil ang huling taong pinangarap kong pagsilbihan. Ano na po ang mangyayari kay Senyorito Colin? Malamang isasama ko siya sa aking paglisan. Wag po, Uncle, wag po. Ha? Hindi ba sinabi sa atin ni Camilla na may masamang mangyari sa mansyon? Ito na yon. Hindi ko na makikita si Colin? Oo. Sayang lamang ang pagod nating tatlo para sa lihim na hardy na ito. Oo nga. Deacon, maaari mo ba ako samahan kay Camilla? Ha? May gusto pa ako malaman tungkol sa kanyang hula. Ha? Ako rin. Tayo na. Sa katunayan, pag-alis ninyo ilang ulit kong sinubukan ang aking baraha at laging ito ang lumalabas. Malamang ito na ngayon. Ang narinig ko si Mr. Hawkins daw ang bibili ng mansyon. Ha? Ano sinabi mo? Mr. Hawkins, pinalayas daw siya sa mansyon. Kung ganon, si Hawkins.
Kilala mo ba siya? Camilla? Si Hawkins. Si Max Hawkins. Dati siyang nagtatrabaho kay Ginoong Pitcher sa loob ng 11 taon. Ano naman ang dahilan? Bakit pinalayas siya sa mansyon? At malaki daw ang hinanakit niya kay Mr. Craven. Pinalaya siya. Dahil sa akin. Bakit? Ano nangyari, Camilla? Buhay pa si Lilias. 11 taon na ang nakakaraan. Balak ni Mr. Craven na si Max ang papalit kay Ginoong Pitcher pagdating ng tamang panahon. Masipag at matyaga si Max sa kanyang trabaho kung kaya pinagkatiwalaan siya ni Mr. Craven. Nanligaw sa akin si Max at naging kasintahan. Nakatakda na kaming ikasal. Natuwa si Mrs. Craven nang malaman niya ang tungkol sa aming dalawa. Sinabi niyang gagawa siya ng paraan para pumayag si Mr. Craven na makasal kami ni Max. Ngunit nang maganap ang aksidente, nawasak lahat ang aming mga pangarap. Akala ni Mr. Craven, kasalanan ko ang pagkamatay ng kanyang asawa. Pinalayas niya ako sa mansyon at binalaang huwag nang babalik kahit na kailan. Nalaman ni Max ang nangyari. Nakiusap siya kay Mr. Craven na pabalikin ako dahil sa nalalapit naming pag-iisang dibdib. Ngunit hindi siya pumayag. Si Mr. Craven, nagbago ang kanyang pag-uugali dahil na siguro sa lungkot at matinding hinagpis. Hindi niya pinakinggan si Max at naging mahigpit siya kay Max sa pakikitungin sa kanyang trabaho. Isang araw, may natuklasan si Mr. Craven tungkol sa libro ng kayamanan. Pinagbintangan niya si Max sa salang pandaraya. Hindi natanggap ni Max ang bintang. At nagpa siyang lisano ng mansyon. Camilla, ito ang tatandaan mo. Babalikan kita rito. Ano man ang mangyari? Max! Camilla, isumpa mo ang hintayin mo ang aking pagbabalik. Oo. Wala akong ninakaw sa kanila, Camilla. Isinusumpa ko. Magpapayaman ako at magbabayaran ko sila sa mga ginawa nila. Siya ang kauna-unahang lalaking minahal ko. At ngayong mayaman na si Mr. Hawkins, maghihiganti siya kay Uncle Craven. Siya na ang bibili ng mansyon at buong latian. Marahil ganun nga. At kasalanan ko ang lahat ng ito. Makasalanan. Siguro nga'y isa akong makasalanang nilalang. Kung mangyayari ang ganon, hindi na ako titira sa mansyon. Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Sunod-sunuran lang naman ako kung anong pasya ng matatanda simula pa nang mamatay ang mga magulang ko. Bakit? Ayaw mo bang tumira sa amin, Mary? Ah? Minsan, tumira ka na sa amin. Pansamantala lang naman nun. Pero pwede kang tumira sa amin hanggat gusto mo, Mary. Talaga? Oo. Mas masaya yun, pero imposible. Bakit naman? Dahil mahirap ang inyong pamilya. Ibig mong sabihin, hindi ka mabubuhay kung walang maraming pera sa bulsa? Di na ibig ko sabihin, lalo lamang kayong maghihirap kapag doon ako tumira at wala kayong makakain dahil sa akin. Malakas akong kumain. Huwag ka mag-alala. Magtatrabaho ako para kumita na pambili ng iyong pagkain sa araw-araw, Mary. Salamat. Magtatrabaho rin ako sa araw-araw. Ay siya naman kung meron kang kaibigan. Sa hirap at ginhawa, ika'y dadamayan. Ngunit kapag naaalala ni Mary ang pinsan niyang si Colin, hindi na
sa kanyang kalagayan.